Ang kwento natin sa video na ito ay tungkol sa patuloy na labanan sa pagitan ng mga deity at mga demons. Pero maliban sa mga deity ay may mga tao din ang nakikipaglaban sa mga demon sa human realm na tinatawag na mga demon hunter. Isa dito ay si Kachan na napili ng God of War para magmana ng divine weapon nito. Isang araw ay sinalakay ang kanilang lugar ng isang Azura demon. Habang nakikipaglaban dito ang kanilang ama na si Godo na isa ding demon hunter ay naatasan naman si Shen na bantayan ang kapatid nito at no'y bata pang si Kachan. Dahil sa tindi ng labanan ay nagpasya si Shen na puntahan ang kanilang ama para tulungan sana ito na labanan ng demon. Nang aatakihin na sana sila ng demon ay mabilis itong sinangga ni Godo. Katapos ay paulit-ulit itong inatake ni Godo at nagawa niya ding mailayo sila Shen at Kachan. Dito niya na ginamit ang Five-Finger Prison at matagumpay na naikulong ang demon. Kagad silang umalis dito at pinuntahan nila ang isang kuweba. Matapos mabuksan ni Godo ang Heavenly Gate of the Palace ay nakita nila dito ang dalawang espada. Matapos nilang mabunot ang mga ito ay may lumitaw dito na isang maliit na kulay ginto na kahon. Naatasan ni Godo si Shen para magtago nito at ibigay kay Kachan pagtungtong sa tamang edad nito. Katapos ay ipinagkaloob naman niya kay Shen ang dalawang espada na siya umanong na ipapamana sa isang demon hunter. Ilang sandali lang ay naramdaman na nila ang pagkasira ng pinagkulungan ng demon kaya umalis din sila kaagad dito. Pumunta sila sa spirit house ng mga demon hunters ngunit dumating naman dito ang demon na nagawang mahawakan si Godo. Kinokontrol ni Godo ang mga bloke papunta sa demon dahilan para magawa niyang makawala dito. Katapos ay dito niya na ito ikinulong at inihulog sa lava. Ngunit matapos nilang makarinig ng tunog ng cat bell ay may biglang umatake sa kanya mula sa likod niya. Isa itong fox demon at nagtaka siya bakit ito nakalampas sa barrier pero ayon dito ay nasa loob na umano siya ng barrier at hindi lang maramdaman ni Godo. Pagkabagsak ni Godo ay naisagawa pa niya ang isang teknik niya para mailayo sila Shen at Kachan. Sinubukan pa itong pigilan ng fox demon na nagawang masugatan ang mukha ni Shen pero matagumpay pa din silang nakaalis dito. Makalipas ang ilang taon ay sumapit na ang saktong gulang ni Kachan para maging ganap na demon hunter. Katapos nilang isagawa ang seremonya para maging opisyal ng isang demon hunter si Kachan ay ibinigay na din ni Shen ang kahon na pinapabigay ng kanilang ama. Pagkabukas dito ni Kachan ay isang parang uri ng metal lang ito. Habang nasa labas sila at pinag-uusapan ng bagay na ito ay dumating dito ang mayor ng Yanla para humingi ng tulong sa kanila dahil sa pagkakawala umano ng ibang mga residente. Ngunit tinanggihan ito ni Shen dahil baka umano isa lang din itong patibong. Nang paalis na sila ay narinig ni Shen ang cat bell kaya kaagad niyang tinanong ang mayor kung saan ito galing at mabilis din nilang pinuntahan ang bayan. Habang naglalakad na sila sa loob ng bayan ay bigla na lang ding nawala si Kachan sa tabi niya. Katapos ay dito na nagpakita sa kanya ang isang cat demon. Kaagad niya itong tinanong kung saan ito nakuha ang bell pero inaatake lang siya nito. Nang mapuruhan siya nito sa likod ay dito na siya nagpasya na gamitin ang isa niyang teknik. Dahil dito ay napuruhan din niya ito at kaagad na bumagsak. Kasalukuyan na din palang inaatake ng isa pang cat demon si Kachan. Pinulot ni Kachan ang isang kahoy para gawin nitong sandata habang si Shen naman ay nasa di kalayuan lang at pinapanood silang dalawa. Naging maganda naman ang ipinakita ni Kachan sa labanan kaya nagagawa niya ding mapuruhan ang demon. Dahil dito ay nagalit na ang demon at paulit-ulit siyang inatake na hindi niya masangga dahil sa bilis nito. Dito na nagliwanag ang bagay na ibinigay sa kanya ng kanilang ama at matapos niya itong hawakan ay bigla itong lumaki. Katapos niya itong maihagis sa demon ay naramdaman ito ng ibang deity at ng fox demon na naghihintay sa pagkagising ng sandata na ito. Nagulat dito si Shen ngunit nawala naman ng malay si Kachan at hindi na gumalaw pa. Dahil buhay pa din ang kalaban ay sinubukan nito kaagad na tanggalin sana ang sandata ni Kachan sa katawan nito. Ngunit nilapitan siya ni Shen at tinanong din tungkol sa bell. Biglang gumalaw ng kusa ang bell kaya nagulat dito si Shen at nabitawan ito. Katapos ay pumasok ito sa katawan ng demon at lumubo ang katawan nito na parang sasabog. Kaagad na niyakap ni Shen si Kachan para maprotektahan ito. Matapos itong makita ng mga deity ay kumilos na din sila para puntahan ang kinaroroonan nila Shen. Makalipas ang ilang oras ay nagkamalay na din si Kachan at pinakuha sa kanya ni Shen ang kanyang sandata. Muling bumalik sa maliit na anyo ang sandata ni Kachan at ilang sandali lang ay dumating na dito ang mga deity. Pakay nila dito ang sandata ni Kachan na tinawag nilang Shenzhen Iron. Pagkababa nila ay nanghina naman si Shen dahil sa pinsalang natamo nito kaya napaluhod ito. Nang hinihingi na sa kanila ng deity ang Shenzhen Iron ay tinutulan ito kaagad ni Shen at inatake ito ngunit na-counter lang siya nito. Tinutukan sila ng sandata nito pero nagmatigas pa din si Kachan na ibigay ang Shenzhen Iron.
Pumagitna sa kanila ang isa pang deity para uwatan sila at sinabihan si Shen na wala umano silang masamang intensyon. Katapos ay inilabas nito ang isang device at ginamit ito para pagalingin ang sugat ni Shen. Inaangkin ng mga ito ang sandata na hawak ni Kochen at maliban sa nalaman na nila Shen ang tawag dito ay nalaman din nila kung sino ang totoong may-ari nito. Katapos ay nagpakilala ang mga ito na sila Saro at Aoba at sugo umano sila ng Fairy Clan kaya tinanggal na din ni Aoba ang kanyang maskara. Ayon kay Saro na matapos masawi ng God of War daang taon na ang nakakaraan ay kasabay din nitong naglaho ang Shenzhen Iron. Kailangan umano nilang hanapin ang nagkalat na 72 fragments ng deity na ito para muli itong maibalik. At ang susi para mahanap ang mga soul fragments ay ang Shenzhen Iron. Dahil isa itong divine weapon na may kakayahan para makaramdam ng bakas ng mga soul fragments. Dagdag pa nito na hindi lang umano sila ang nakaramdam nito kundi pati na din ang iba't ibang klase ng mga demons. Halimbawa na dito ang Demon Lord na si Mara at ang Demon Army nito na siguradong kumikilos na din ngayon. Dagdag pa ni Aoba na kung hindi umano nila maibabalik ang God of War at mabuksan ang Seal of the Gods ay siguradong magkakagulo ang buong mundo. Napaisip dito si Shen at dahil ayaw ni Kochen na mangyari ang mga sinabi ni Aoba ay nagpasya na lang siya na ipagkatiwala sa mga ito ang Shenzhen Iron. Sinuportahan naman ni Shen ang naging desisyon na ito ni Kochen at sa isip-isip niya ay maganda na din ito para hindi na mapahamak pa si Kochen. Katapos ay nagpasya silang puntahan na ang mayor para kunin ang bayad ngunit nang paalis na sila ay pinigilan sila ni Aoba dahil peke umano ang binigay ni Kochen. Nang hinawakan nito ni Kochen ay bumalik ang kulay ginto nito pero nang si Aoba na naman ang humawak nito ay naging parang normal na bakal na lang ito. Kaya nagtaka na dito si Aoba at nabanggit ni Saro na ayon sa nabasa niya na dahil sa daang taong pagkakatulog ng Shenzhen Iron ay tanging may busilak na puso lang ang may kakayahan na makagising dito. Ibig sabihin ay si Kochen ang napili para maging bagong magmay-ari nito. Dahil dito ay nagpasya si Aoba na isama na lang sila Kochen sa kanilang paghahanap sa mga soul fragments. Matapos nilang makuha ang bayad ng mayor ay ginamit ni Kochen ang Shenzhen Iron para alamin kung saan sila mag-uumpisa sa paghahanap. Gamit ang sasakyan nila Aoba na tinatawag na White Dragon ay wala na silang sinayang pa na oras at kaagad na bumiyahe. Habang kumakain sila ay may nadaanan silang isang tao dahilan para ma-activate ang safety brake ng White Dragon at mawalan ito sa kontrol. Matapos nilang malaman mula sa White Dragon na may tao silang nadaanan ay lumabas ng sasakyan si Shen para tingnan ito. Nang makumpirma niyang isa itong babae ay kaagad niya itong pinuntahan na nawala naman ng malay dahil sugatan pala ito. Matapos nilang magamot ang sugad nito ay tinanong ito ni Saro kung saan umano nito nakuha ang sugat. Ayon naman sa babae ay kagagawan nito ng nakasalubong niyang mga bandido nung sinubukan niyang tumakas sa mga ito. Dahil natatakot pa din siya na baka makasalubong niya muli ang mga bandido ay nakiusap siya kung pwede umano siyang ibalik sa Dark Canyon. Dito na din ito nalaman na doon din pala patungo sila Shen para hanapin ang soul fragment. Naipakita din ni Kochen dito ang Shenzhen Iron dahilan para pagalitan ito ni Aoba dahil wala naman umanong kinalaman pa dito ang babae. Pagkaalis dito nila Saro at Aoba ay dito na ito tinanong ni Shen sa pangalan nito na nagpakilala namang si Yeng. Kinagabihan habang natutulog na sila ay sinubukan ni Yeng na kunin ang Shenzhen Iron gamit ang kanyang sandata ngunit hinawi lang ito ni Kochen. Kinabukasan ng magising sila Shen at Kochen ay nalaman na lang nila na wala na pala sa sasakyan si Yeng. Dito lang din napagtanto ni Kochen na nawawala na ang Shenzhen Iron dahil matagumpay pala itong nakuha sa kanya ni Yeng. Ipinakita dito ang dahilan bakit gustong-gusto ni Yeng na makuha ang Shenzhen Iron. Ito pala ay utos sa kanya ni Shogo na siyang pinuno ng mga bandido na bumihag sa kapatid niyang si Zien. Nalaman din niya na hawak nito ang isa sa soul fragment at ipinakita nito sa kanila kung gaano ito kalakas. Ayon kay Shogo na ang Shenzhen Iron ang pinakamalakas na divine weapon sa Star Realm at kung makukuha niya umano ito pati na din ang kapangyarihan ng God of War ay siguradong susunod sa kanya ang mga demons. Ilang sandali lang ay pinahinto ni Saro ang sasakyan nila dahil may kutob ito na nasa lugar na sila sa kinaroroonan ni Yeng at ng Shenzhen Iron. Dinala sila nito sa tinatawag na Spiderweb Cave kung saan makikita din sa mapa na nasa loob nito ang soul fragment na hinahanap nila. Matapos maibigay ni Yeng kay Shogo ang Shenzhen Iron ay nabawi na din ito si Zien. Nilapitan ni Shogo si Yeng at dito na ginamit ni Yeng ang kanyang singsing dahilan para mapabagsak niya si Shogo at mabawi ang Shenzhen Iron. Pagkasugod sa kanya ng tauhan nito ay naunahan niya ito at katapos ay tumakbo na sila. Nang malapit na sila sa lagusan ay nadapa naman si Zien kaya nahabol tuloy sila ng mga bandido. Matapos mailaga ni Yeng ang atake ni Shogo ay iniligtas niya si Zien.
Bigla naman siyang inatake ni Shogo na nagawa niyang maiwasan at nang susugod na siya dito ay ginamit ni Shogo ang kapangyarihan ng Soul Fragment kaya napuruhan siya. Pagkalapit ni Zien sa kanya ay sakto namang nakawala ang tauhan ni Shogo at ginamit nito ang King Kong Barrier para maikulong sila. Hindi akalain ni Yang na may hawak din pala itong Soul Fragment. Hindi naman makapagdesisyon si Saro sa dadaanan nila dahil sa pagiging komplikado ng mga daan sa loob ng kuweba. Dahil dito ay nagpasya si Shen na maghiwa-hiwalay na lang umano sila at nagsama silang dalawa ni Kochen. Makalipas ang ilang minuto na pagtakbo sa loob ng kuweba ay narinig nila ang boses nila Yang at Zien. Nakita nila ang mga ito na nakakulong pa din at muling nagdurugo ang sugat ni Yang. Pagkatanggal ng barrier ay sinubukan ni Shogo na lapitan si Zien kaya kaagad siyang inatake ni Yang. Sa galit nito ay gumanti ito ngunit mabilis itong sinangga ni Zien. Dito na nagalit si Shen at inatake si Shogo pero nagawa itong masangga ni Shogo. Bigla namang may sumabog sa likuran nila Shen at ito pala ay sila Aoba. Nang makita ni Saro ang katawan ni Shogo ay sigurado siyang nasa loob nito ang Soul Fragment. Sinabihan ni Shen si Kochen na tulungan si Yang para mailabas ang kapatid nito. Ngunit pinalabas naman ni Shogo ang iba pang mga tauhan nito kaya napalibutan na sila. Pagkasugod ng mga ito ay ginamit lang ni Saro ang kapangyarihan nito at itinapon ang mga ito sa labas. Katapos ay ginamit naman niya ang Sage Art na Thunderbolt from Heaven at nagawang mapuruhan si Shogo. Mabilis na binuhat ni Shen si Zien para makalabas na sila dito at habang inaalalayan ni Kochen si Yang ay ibinalik ni Yang dito ang Shenzhen Iron. Kinagabihan habang sinusubukan na ni Saro na pagalingin si Zien ay nakita nito na hindi na kayang pagalingin ng Immortal's Magic ang natamong pinsala nito. Pero may naiisip pang paraan si Saro para mailigtas ang buhay ni Zien. Ito ay kailangan munang maiselyo ang primordial spirit nito hanggang sa madala nila ito sa kilala nilang kayang pagalingin ito. Pumayag naman dito si Yang at isinelyo ni Saro ang spirit nito sa singsing niya. Inilagay na din nila sa Shenzhen Iron ang mga soul fragments na nakuha nila. Nakiusap naman sa kanila si Yang kung pwede itong sumama sa kanila dahil pwede umano siyang makatulong sa kanilang misyon. Pagkadating nila sa Fire City para hanapin dito ang sunod na soul fragment ay tinamaan naman ng lagnat si Kochen na siyang naging epekto bilang may-ari ng Shenzhen Iron dahil sa dalawang soul fragments na nakuha nito. Pero ayon kay Saro na sakaling makarating na sila sa Earth Sage's shop ay may gamot dito na magpapagaling kay Kochen. Nang makarating sila sa shop na tinutukoy ni Saro ay hindi makapaniwala si Shen dahil parang tindahan lang ito ng mga damit. Pagkapasok nila dito ay nakilala nila ang may-ari nito na si Samo at nalaman nila na kaya pala nagtitinda na din ito ng mga damit ay dahil wala na din masyadong immortal ang pumapasok dito. Ilang sandali lang ay dito na pinalabas ni Samo ang totoong mga paninda nito. Kaagad na sinabi ni Aoba dito ang Senzu Beans at nang maibigay ito ni Samo ay pinalunok din ito kaagad kay Kochen. Katapos ay tinanong ni Aoba si Samo kung bakit mainit pa din sa lugar na ito kahit matagal nang isinara ang industrial furnace sa syudad na ito. Ayon naman kay Samo ay dahil umano ito sa malaking bulalakaw na bumagsak malapit sa industrial furnace. Katapos ng pangyayaring ito ay hindi na naging normal ang klima dito na tag-init lang palagi at patuloy pa itong umiinit. Sinabihan ni Saro si Kochen na paikot-ikutin ang Shenzhen Iron. Nang ginawa ito ni Kochen ay nakita ni Saro na nagre-respond dito ang bulalakaw. Dahil dito ay malaki ang posibilidad na nasa lugar din na ito ang soul fragment. Nagpasya sila na puntahan ito at sumama din sa kanila si Shen. Nang makarating sila sa base ng Fire Evil Cloud na tinatawag na Grand Flame Castle ay tiningnan muna ni Saro ang lokasyon ng Fire Evil Cloud at nakita din nila na sobrang dami pala ng mga demons dito. Ngunit nagulat na lang sila nang biglang lumika si Shen ng butas dahilan para harapin kaagad sila ng maraming kalaban. Nang makapasok sila sa sumunod na silid ay napansin ni Shen ang kakaibang mga portraits dito dahil pare-parehong babae lang ang mga ito. Dito na nagpakita sa kanila ang Fire Evil Cloud na si Gogel at siyang may hawak sa isa sa soul fragment. Habang pababa ito ay sinubukan ni Shen na atikihin ito ngunit nakalikha kaagad ito ng apoy kaya napaatras si Shen. Ipinakita dito ang araw ng unang pagkikita nila Gogel at asawa nitong si Haneko. Ito ay nung sinubukan ni Haneko na pigilan ang mandurukot at nang sasaktan na siya nito ay iniligtas siya ni Gogel. Ilang buwan matapos ang kanilang kasal ay nagsimula namang salakayin ng Demon Army ang Fairy Realm. Isang araw nang bumagsak sa kanilang syudad ang mga bulalakaw ay nasilayan pa ni Gogel ang pagbagsak ng pinakamalaking bulalakaw sa gusali na kinaroroonan ni Haneko. Pagkaatake sa kanya ni Aoba ay mabilis lang niya itong nasangga. Dito na nagsimula ang kanilang labanan at nalaman din nila Aoba na kaya pala matindi ang galit ni Gogel sa mga deity ay ito ang kanyang sinisisi sa pagkasawi ni Haneko.
Habang inaatake sila nito ay nahulog malapit sa kanila ang Shenzhen Iron dahilan para ma-activate ang King Kong Barrier at nagulat sila nang makita si Kochen. Dito na naikwento ni Saro ang araw nang sinubukan ng Demon Lord na bagsakan ng bulalakaw ang Immortal Palace. Gamit ang nilikhang barrier mula sa kapangyarihan ng mga deity ay naiba ang trajectory nito dahilan para bumagsak ito sa lower realm. Gusto ni Gojel na iligpit si Aoba at nang inatake niya ito ay kaagad na ginamit ni Kochen ang King Kong Barrier kaya nailigtas niya si Aoba. Biglang nakaramdam si Gojel ng kakaiba at unti-unting nagbago ang kanyang anyo na naging halimaw na. Nang matalo naman ni Yeng ang kalaban nito ay kaagad nitong nilapitan ang Cryonic Core. Ngunit nang kinukuha niya na ito ay hindi niya ito nagawa at naglabas ito ng enerhiya. Naramdaman naman ni Gojel ang enerhiya na nilabas ng Cryonic Core. Dahil dito ay kaagad itong bumalik sa Grand Flame Castle. Balak sana nilang sundan si Gojel para iligtas si Yeng ngunit dahil sa pinsala ni Aoba ay nagpasya si Kochen na siya nalang umano ang pupunta. Dahil dito ay ginamit ni Saro ang kapangyarihan nito para ipadala si Kochen sa kinaroroonan ni Yeng. May pumasok naman sa silid na kinaroroonan ni Yeng kaya mabilis siyang nagtago. Kinuha nito ang Cryonic Core ngunit ilang sandali lang ay dumating na din dito si Gojel. Kagad itong inatake ni Gojel at naglaban silang dalawa. Nagulat na lang si Gojel nang magbago ang hitsura ng kalaban niya at sa isang suntok lang nito sa kanya ay tumilapon siya sa sobrang lakas nito. Katapos ay sinundan pa ito ng isa pang atake dahilan para bumalik na siya sa anyong tao niya. Lumabas na din mula sa kanyang katawan ang soul fragment kaya nakuha din ito ng kalaban. Habang abala ito sa nagbabagsakan ng mga bulalakaw ay biglang inatake ni Kochen ang pinaglagyan nito ng Cryonic Core at ng soul fragment. Nahigop ng Shenzhen Iron ng soul fragment kaya inatake si Kochen ng kalaban at buti na lang ay mabilis itong nailigtas ni Yeng. Dahil hindi mabitawan ng kalaban ang Shenzhen Iron ay pinutol na lang nito ang kanyang braso at nagpa siya na umatras muna. Problema naman ngayon nila Kochen ang mga papalapit na mga bulalakaw. Biglang nagsalita si Gojel at sinabihan sila na kailangan umanong basagan ng Cryonic Core para mapahinto ang mga bulalakaw. Hindi na dito nagdalawang isip pa si Kochen at matapos nitong makuha ang Shenzhen Iron ay kaagad nitong binasag ang Cryonic Core. Dahil dito ay naglaho bigla ang mga bulalakaw at nailigtas nila ang buong syudad. Nagpatuloy sila Kochen sa susunod na kinaroroonan ng Soul Fragment. Habang nasa daan sila ay napansin ni Kochen na parang may bumabagabag kay Saro. Nang makarating sila sa bayan ng Yongha ay nagkaproblema naman ang White Dragon. Pagkalabas ni Saro para tingnan ang problema nito ay napansin na din nila Yeng at Shen ang kakaibang kinikilos nito. Sinubukan nila Shen na samahan si Saro sa malapit na minahan para kumuha ng materyales na kakailanganin nito pero hindi sila pinasama nito dahil makakaabala lang umano sila. Nang makarating si Saro sa pupuntahan niya ay naalala niya ang araw nang may gawin silang misyon kasama ang kanyang grupo sa bayan na ito. Pinasok nila ang isang minahan at nagulat sila sa kanilang nakita dito na parang may matinding labanan na naganap dito. Katapos ay nakita nila ang malaking butas sa gitna at dahil misyon nila dito ay malaman kung ano ang nangyari sa minahan na ito ay pumasok silang lahat dito. Nakita nila dito ang parang mga zombie na kahit anong gawin nila sa mga ito ay hindi ito namamatay. May hinala si Saro na ito siguro ang mga nawawalang mga menero. Dahil padami na ng padami lang ang mga ito ay pinasabugan na nila ito. Nakagat naman ng mga ito ang paa ng isa nilang kasamahan na si Blackhead. Pagkaalis nila dito ay hindi nila alam na may nabuo palang magic circle mula sa dugo ni Blackhead. Nakapagtago sila sa isang silid kung saan may mga kagamitan dito na pwede nilang gamitin para makontak ang headquarters at mag-request ng backup. Inatasan ni Shen si Afu para gumawa nito at makalipas ang ilang minuto ay natapos na ito ni Afu. Ngunit may bigla namang umatake mula sa likod nito na kagagawan pala ng isang corpse ripang beast dahilan para ikasawi ito ni Afu. Kasalukuyan namang ikinikwento ni Aoba ang pangyayaring ito kina Kochen. Habang nangunguha si Saro ng materyales ay nagulat siya nang makita ang magic circle. Ito pala ay isang sacrificial formation na nagbubukas ng daanan sa Demon's Realm. Dito niya na naisip na posibleng sila ang naging sakripisyo sa formation na ito dahilan para mapaluhod siya. Pagkabangon niya ay lumitaw sa harapan niya ang corpse ripang beast at pagkaatake nito sa kanya ay muli niyang naalala ang mga oras nung nilabanan nila ito. Matapos matanggal ng halimaw ang lahat na nilikha niyang harang ay sinubukan niyang labanan ito muli ngunit hindi umuubra dito ang kanyang mga atake hanggang sa bumagsak na lang siya sa sobrang panghihina. Bumangon naman si Gio at isinakripisyo ang sarili nito para mailigtas siya. Katapos ay nagising siya kaharap sila Afu kaya humingi siya kaagad ng tawad sa mga ito dahil nabigo siya na protektahan ang mga ito bilang pinuno nila.
Nang kinausap na siya ni Gio ay ipinaalala nito sa kanya na hindi pa umano siya dapat naririto dahil may misyon pa siya na dapat tapusin. Kailangan pa umano niyang alamin ang katotohanan sa likod ng sacrificial formation. Nang magising siya muli ay nasa harapan niya na si Kachen at natunton pala ng mga ito ang kinaroroonan niya dahil sa White Dragon. Kasalukuyan na nilalabanan nila Aoba ang halimaw at kahit pinagtutulungan nila ito ay hindi man lang nila ito magawang masaktan. Inatasan ni Saro si Kachen na gamitin ang King Kong Barrier para protektahan ang iba. Nang sinisimulan na nito ang binabalak nito ay mabilis na ginamit ni Kachen ang King Kong Barrier at nagulat na lang si Saro na kasama din siya dito. Katapos ay ginamit ni Kachen ang isa sa kapangyarihan ng Shenzhen Iron at sa sobrang lakas nito ay nabutas nito ang kuweba dahilan para maarawan ang halimaw at unti-unti itong maging abo. Bago sila umalis sa lugar na ito ay nangako si Saro sa dati niyang mga kasamahan na aalamin niya ang nasa likod ng sacrificial formation. Katapos ay nagpatuloy na sila papunta ng Divine River. Makalipas ang ilang oras ng kanilang biyahe ay narating na din nila sa wakas ang Divine River. Dahil sa ganda nito ay namangha sila Kachen dito. Dito lang din nila nalaman na hindi lang pala ito nakapagpapagaling ng sugat at mga karamdaman dahil ayon kay Saro ay may mga tao na nagpupunta dito para humiling at magdasal sa kung ano ang ninanais nila. Kaya madaming tao ang gustong manirahan malapit dito at ito ang dahilan bakit nabuo ang Sandtown. Pero ayon kay Aoba na matapos ang nangyari sa minahan ay tinanggal na ng Fairy Realm ang garrison unit na nakatalaga dito kaya may mga demons na din ang malayang nakakapunta dito. Nang maligo na si Shen sa ilog ay napansin kaagad ni Kachen ang paghilom ng kanyang mga sugat. Ilang sandali lang ay napansin nila ang isang lalaki sa di kalayuan na si Volg. Pinakuha ni Shen kay Kachen ang mga gamit niya at nilapitan niya si Volg. Nang tinanong niya ito ay hindi muna siya sinagot nito. Pagkadating dito ni Kachen ay inakala nila na may hinihiling din si Volg sa Divine River kaya dito na ito sumagot sa kanila. Napansin ni Volg ang double sword ni Shen at naalala nito ang araw nang nilabanan niya ang dating may-ari ng double sword na si Chitian na kung saan ay natalo siya nito. Pero hindi naman kilala nila Shen at Kachen ang taong binabanggit niya kaya inakala ng mga ito na nagkakamali lang siya. Kaya sinabi ni Volg na hindi siya pwedeng magkamali dahil ang double sword na hawak ni Shen ang may kagagawan ng peklat sa mukha niya. Dagdag pa nito na tanging pinakamalakas na Demon Hunter lang ang may karapatan na humawak ng double sword at kung hindi pala umano kamag-anak ni Shen si Chitian ay hindi siya nararapat na humawak dito. Para maipakita ni Shen kay Volg na karapat-dapat siya na humawak ng double sword ay nagpasya siya na labanan ito. Sinubukan silang pigilan ni Kachen at dito na din dumating sila Aoba. Kinausap ni Aoba si Volg at sinusubukan itong paalisin ngunit bigla siyang inatake nito na ikinagulat niya. Dito na din nakialam si Yeng at tinawag si Volg na Impermanent Ghost. Nakilala pala ito ni Yeng dahil hawak-hawak nito ang Darkbone Sword. Katapos ay iminungkahi niya dito na bigyan muna ng oras si Shen na magpagaling bago umano sila maglaban dahil hindi magiging patas ang kanilang labanan. Pumayag naman dito si Volg at binigyan si Shen ng 12 oras para magpagaling. Pagkabalik nila sa White Dragon ay dito na din naikwento ni Yeng ang iba pa niyang nalalaman tungkol sa Impermanent Ghost. Para maging pinakamalakas na swordsman ay ninakaw nito ang Blackbone Sword. Matapos malaman ng dating Demon King ang ginawa ni Volg ay pinasalakay nito ang kanyang mga alagad ngunit si Volg din pala ang magliligpit sa dating Demon King. Matapos marinig ang mga sinabi ni Yeng ay napagtanto nila Aoba na kahit magtulong-tulong pa sila ay hindi nila ito magagawang talunin. Pero para naman kay Shen ay may paraan pa din para matalo ito dahil kung nagawa ng dating may-ari ng double sword na matalo ito ay malaki ang posibilidad na matatalo din niya ito. Hindi naman sang-ayon si Kachen sa gusto ni Shen at balak nito na takasan na lang muna nila sa ngayon si Volg dahil sa pamamagitan nito ay magkakaroon pa sila ng pagkakataon para magpalakas. Ngunit ayaw ni Shen na takbuhan ito at buo na din ang kanyang loob na lalabanin niya ito. Kinaumagahan bago magsimula ang kanilang laban ay may ginawa muna si Saro sa katawan ni Shen para mas mapabilis ang galaw niya. Pinasalamatan din niya si Yeng sa ginawa nitong silver armor mula sa Spider Silk. Pagkaumpisa ng kanilang laban ay unang umatake si Shen. Ngunit kahit anong bilis ng kanyang mga atake ay madali lang itong naiilagan at nasasangga ni Volg. Hanggang sa umatake na din si Volg at dito na nakita ni Shen ang kayang gawin ng armor na nilikha ni Yeng. Pero muling umatake si Volg at nagawa siyang masugatan nito. Sinubukan niya na i-distract ito sa pamamagitan ng buhangin pero nasangga pa din ito ang kanyang atake at nagpatuloy muli ang palitan nila ng kanilang mga atake. Matapos mailagan ni Shen ang atake ni Volg ay inipit niya ang espada nito at katapos ay inatake ito gamit ang kanyang espada. Akala niya ay napuruhan niya ito ngunit sinangga pala nito ang kanyang atake gamit ang kamay nito.
Dahil nakikita na ni Vogue na hindi din dapat maliitin lang si Shen ay ginamit na nito ang legendary ghost swordsmanship. Bagamat nasangga ito ni Shen ay nabiyak naman ni Vogue ang armor niya. Hindi akalain ni Yang na nadiskubre kaagad ni Vogue ang kahinaan ng silver armor na ginawa niya. Kailangan lang palang atakihin ng paulit-ulit ang isang bahagi sa armor. Kaya ilang sandali lang matapos ang ginawang paulit-ulit na atake ni Vogue ay tuluyan ng nasira ang silver armor. Kahit gayon pa man ay patuloy pa din na nakipagpalitan ng atake si Shen hanggang sa mapuruhan ulit siya ni Vogue. Pero hindi pa din siya sumuko at muling bumangon sa kabila ng natamo niyang pinsala. Dito niya na sinugatan ang kanyang sarili na ikinagulat nila Kochen. Katapos ay pinadaloy niya ang kanyang dugo sa double sword. Dahil sa ginawa niya ay nalaman kaagad ni Kochen na blood sacrifice ang teknik na ito. Bigla niyang inatake si Vogue na hindi na nakasangga at mabilis niya itong sinundan ng isa pang atake. Hindi naman makapaniwala sila Saro sa biglaang paglakas niya. Pero ayon kay Vogue ay hindi niya pa din umano naabot ang lakas ni Chi Tian. Muli na namang naalala ni Vogue ang naging labanan nila ni Chi Tian. Kaya muli din niyang naalala ang mga sinabi nito sa kanya tungkol sa kung ano ang kanika nilang mga rason bakit sila nakikipaglaban. Hanggang sa gamitin na ni Chi Tian ang isa nitong teknik na hanggang sa ngayon ay hindi pa din makalimutan ni Vogue. Pagka-atake muli ni Shen ay natapatan ito ni Vogue dahilan para tumilapon siya sa ilog. Pero muli lang siyang bumangon at wala nang iniisip na iba kundi ang mailigpit ang mga demon. Kaya natutuwa dito si Vogue dahil baka si Shen na umano ang tutupad sa kanyang kahilingan. Muling sumugod si Shen at dahil sa ipinapakita nito ay hindi lang si Vogue ang natutuwa kundi sila Kochen din. Pero bigla na lang lumapit si Shen sa kinaroroonan nila Kochen na ikinagulat nila. Katapos ay bigla silang inatake nito na mabilis sinangga ni Kochen at pagka-atake nito muli ay napatras na silang lahat. Hindi na pala sila nakikilala ni Shen dahil ang tingin na nito sa kanila ay mga demon na din. Nagpatuloy ito sa pag-atake hanggang sa napilitan na si Saro na gantihan ito. Kagad itong nilapitan ni Kochen pero inatake lang siya nito. Muli itong bumangon para atakihin sila Yang ngunit umaksyon na din si Vogue at napuruhan ito dahilan para mawalan ito ng malay. Dito na napanaginipan ni Shen ang araw na magkasama pa ang kanyang ama at si Chi Tian. Isang araw ay pinuntahan nilang dalawa ang isang bayan kung saan halos hindi na makagalaw ang ibang mga tao dahil sa sobrang pagkagutom. Ilang sandali lang ay bigla nilang narinig ang isang bata na sumisigaw na paparating na umano ang mga mountain demon para kainin sila. Hinarap ni Chi Tian ang mga ito at pagka-atake ng isa dito sa kanya ay mabilis lang niya itong nailigpit. Dito na siya pinagtulong-tulungan hanggang sa maubos niya ang mga ito. Katapos ay pinuntahan niya ang kuweba na kung saan naninirahan ang mga ito at nakita niya ang mga batang mountain demon. Nang aatakihin na siya ng matandang mountain demon ay naunahan niya ito. Nagmakaawa ito sa kanya na hayaang mabuhay ang mga batang mountain demon dahil mga inosente umano ang mga ito. Pagkalabas niya ay sinabi niya kay Godo na pupunta siya sa underworld. Naniniwala siya na posibleng makita niya dito ang pag-asa para matapos na ang labanan na kinakaharap nila. Pagkadating niya dito ay tumambad kaagad sa kanya ang mga nakahandusay na mga demon. Kagagawan pala ito ni Vogue at nang magkaharap sila ay naramdaman kaagad ni Vogue ang hindi mabilang na mga kaluluwa ng mga demon sa double sword. Dahil dito ay nasabi kaagad ni Vogue ang kakayahan ni Chi Tian na maging isang Diyos. Kaya hinamon niya ito at dito na nagsimula ang kanilang labanan. Makalipas ang ilang taon habang pinamumunuan ni Godo ang mga tao na nailigtas niya mula sa mga demon ay muli silang nagkita ni Chi Tian na daladala ang sanggol pa lang nun na si Kochen. Sinabi ni Chi Tian kay Godo na nakasalalay dito ang kapakanan ng lahat. Katapos ay ipinagkatiwala na din nito kay Godo ang double sword para ipamana sa susunod na henerasyon ng mga demon hunter. Nang magising si Shen ay nasa ilog na siya kaharap si Vogue. Pinapanood lang sila nila Kochen at dito na din tinanggal ni Vogue ang kanyang espada. Sinabi ni Vogue kay Shen na gusto lang niyang makabawi nung hinayaan siyang mabuhay ni Chi Tian. Pero sa susunod ay hindi niya na ito papalampasin pa at kung dumating na ang araw na karapat-dapat nang magmana si Shen ng double sword ay doon na sila maglalaban muli. Kaagad na niyakap ni Kochen si Shen at dito na din sinabi ni Shen na napanaginipan niya ang kanilang ama kasama si Chi Tian. Pagsapit ng hapon at habang hinihintay nila na maayos ang White Dragon ay naisip ni Kochen na baka may kinalaman din ang Shenzhen Iron kay Chi Tian. Dahil marami na din ang mga katanungan na gusto nilang mabigyan ng kasagutan at hindi lang ang tungkol sa Shenzhen Iron ay naisip nila kung saan kaya nila mahahanap ang mga kasagutan ng mga ito. Biglang nabanggit ni Aoba ang nag-iisang fairy city sa Lower Realm kung saan posibleng madami ang pwede nilang makuha na impormasyon sa namumuno dito at ito ay ang syudad ng Fengkon. Dahil dito ay napagpasyahan nila na pumunta sa lugar na ito.
Kasalukuyan namang ipinepresenta sa Young Master ng Fengcon City na si Rong ang mga kababaihan para makapili ito ng pwede nitong mapangasawa. Ngunit umabot na lang sa 999 na babae mula sa iba't ibang pamilya ng mga noble ay wala pa ding napipili si Rong. Hanggang sa iprenisenta na ang pang-1,000 ngunit mukha itong lalaki dahilan para magtatakbo palabas si Rong. Nang mahabol na siya ng Uncle Fu niya ay dito niya na sinabi ang babae na gusto niyang pakasalan at ito pala ay si Aoba. Napansin naman ni Saro na parang may pag-aalinlangan kay Aoba para pumunta ng Fengcon City. Nang matanong ito ni Saro ay nabanggit ni Aoba na baka umano masayang lang ang oras nila sa Fengcon City. Kaya sinabi na din ni Saro na dahil si Emperor Chongyan ang commander ng Shenzhou ay siguradong marami itong nalalaman. Bigla namang may nadetect ang White Dragon at pumasok din dito si Kochen para ipakita sa kanila na may nadetect din na soul fragment ang Shenzhen Iron. Sigurado sila na nasa malapit lang ito ng Fengcon City at ilang sandali lang ay nakarating na din sila dito. Hindi makapaniwala sila Kochen sa ganda at sigla ng syudad na ito. Bago sila makapasok ay isa-isa muna silang inirehistro sa kanilang pagkakakilanlan. Katapos ay bigla nilang narinig ang anunsyo na ikakasal na umano ang Young Master katapos ng 3 araw. Habang nasa pamilihan sila ay nilapitan sila ng mga kawal dahil hinihintay na umano sila ng Young Master na ikinagulat naman nila. Bagamat hindi alam nila Kochen bakit naimbitahan sila ni Rong ay may hinala na si Aoba dito. Pagkadating nila sa palasyo ay ipinaghanda sila ng mga masasarap na mga pagkain. Ilang sandali lang ay dumating na din dito si Rong kaya dito na nila nalaman na si Aoba pala ang magiging bride nito sa magaganap na kasal. Ipinakita dito ang araw nung inaway si Rong ng ibang mga bata sa Fairy Realm School na kung saan ay ipinagtanggol siya ni Aoba. Dito na sila naging magkaibigan kaya napagpasyahan ni Rong na gusto niyang magpakasal sila ni Aoba paglaki nila. Dahil naakit si Aoba sa mga pagkain na pwede niyang makain sa Fengcon City ay pumayag ito na maging bride ni Rong at nangako sila pareho. Inutusan lang pala ni Aoba ang 4 na bata para maging magkaibigan silang dalawa ni Rong at sa pamamagitan nito ay makakain niya na lahat ng pagkain na gusto niya. Pero kahit inamin na ito ni Aoba kay Rong ay hindi na ito inintindi pa ni Rong. Muling ipinaalala ni Saro kay Aoba ang isa nilang layunin dito at ito ay makausap ang Emperor. Pero babalik lang umano ito sa araw ng kasal kaya kailangan munang magpanggap ni Aoba hanggang sa makaharap na nila ito. Balak din sana ni Uncle Fu na dalhin sila Kochen sa kanilang silid ngunit mas pinili nila na maglakad-lakad muna para pagplanuhan ang paghahanap sa soul fragment. Nahati sila sa 2 grupo para mas mapabilis ang kanilang paghahanap. Habang nagre-relax sila Shen at Yeng ay napansin ni Shen ang magandang babae na napadaan pero ang nakita kaagad ni Yeng ay may nakamatsyag umano na mandurukot dito. Hindi nga nagkamali si Yeng kaya kaagad na kumilos si Shen. Ngunit hindi niya ito nagawang pigilan at napagkamalan pa siya ng babae na siyang mandurukot. Hindi alam ni Shen na nasuot pala sa kanya ng mandurukot ang kwentas dahilan para dakpin siya kaagad ng mga kawal. Sinabihan ni Yeng ang mga ito na mga bisita umano sila ng Young Master. Ngunit nang tiningnan ng mga kawal ang kanilang mga pangalan sa registration information ay nakalagay na pala dito na mga illegal immigrants sila. Dahil dito ay mabilis silang tumakbo palayo sa mga ito. Sa patuloy naman na paghahanap nila Kochen at Saro ng soul fragment ay nahihirapan sila dahil sa pawala-wala ng signal kaya nagtataka na si Saro kung nandito nga ba talaga sa Fengcon City ang soul fragment. Biglang itinuro ng Shenzhen Iron ang gate kaya dali-dali silang pumunta dito. Lumabas sila ng syudad at nang makarating na sila ng kagubatan ay muli na namang nawala ang signal. Dahil dito ay bumalik na lang muna sila ng syudad at nang papasok na sana sila ay bigla namang inanunsyo na isasara na ang gate bilang paghihigpit sa seguridad dahilan para hindi tuloy sila makapasok. Sinubukan pa nilang puwersahin na pumasok ngunit may barrier nang nakapalibot sa buong syudad. Ilang sandali lang ay may dumating dito na matanda na nagpakilalang residente umano siya ng syudad at hindi din nakapasok dahil lumabas ito para kumuha ng halamang gamot para umano sa kanyang anak. May naalala itong isa pang paraan para makapasok ng syudad. Ito ay ang underground secret tunnel na nilikha ng mga deity craftsman nung itinatayo pa lang ang syudad. Nung bata pa siya ay may natuklasan umano siyang kakaibang entrance at posibleng ito ang pinto ng secret tunnel. Pinuntahan nila ito at tama nga ang hinala ng matanda. Kaagad silang pumasok dito hanggang sa mahanap na din nila ang daan paakyat sa syudad. Pagkaakyat nila ay napunta sila sa entablado at nagtaka sila na bigla na lang ding nawala ang matanda. Kaagad silang hinabol ng isang kawal at nakita na din nila sa mga screen ang kanilang muka na itinuturing na ding mga illegal immigrants. Dahil sa mga biglaang pangyayari sa kanila ay napapaisip na si Saro na parang pinagplanuhan na ang mga ito. Kasalukuyan namang isinasagawa ang photoshoot nila Aoba at Rong.
Nang mahahalikan na ni Rong si Aoba ay dito na nagalit si Aoba at tinanong si Rong kung bakit gusto pa din ito na magpakasal sa kanya kahit nagsinungaling lang siya. Kaya dito na din sinabi ni Rong ang lahat na ginawa niya na ikinagulat ni Aoba. Sa kagustuhan ni Rong na makuha ang atensyon ni Aoba ay nauna na pala nitong kinausap ang apat na kaklase nila para magpanggap din kaya napilitan na si Aoba na makialam. Akala ni Aoba ay siya ang may kontrol pero nahulog lang pala siya sa sinet-up ni Rong. Biglang niyakap ni Rong si Aoba at dito na sila nakuhanan ng maayos na litrato. Kaagad itong ipinakita sa mga screen kaya nakita ito ng mga tao pati na din nila Kochen. Muling naalala ni Saro ang mga pangyayari simula nang lumabas sila ng syudad at dito niya na napagtanto na nanganganib na ngayon si Aoba. Kahit sila Yeng ay napapaisip na din na mayroong nag-set up sa kanila. Habang galit na galit si Aoba sa photographer ay bigla siyang pinakitaan ni Rong ng isang bagay na nagdahilan para tuluyan na siyang makontrol nito. Napilitan namang mag-disguise sila Shen at Yeng para makaiwas sa mga humahabol sa kanila. Plano nila na makapasok muli ng palasyo at para magawa ito ay kailangan nila ng invitation. Dahil dito ay nilapitan ni Yeng ang dalawang lalaki na nag-uusap na pareho ding may dalang invitation. Habang nadidistract ni Yeng ang mga ito ay inumpisahan na din nila na kunin ang mga invitation. Katapos itong makuha ni Shen ay kaagad din silang umalis. Nadakip naman ng mga kawal sila Kochen at Saro at kaagad na ikinulong. Sinubukan pa ni Saro na magpanggap bilang personal nurse ni Aoba pero may dumating dito na kawal para ipakita ang litrato nila Kochen na kasama si Aoba kaya nagpa siya ang mga kawal na ipaalam ito kay Rong. Matapos itong malaman ni Rong ay ipinahatid muna niya si Aoba sa silid nito para mapuntahan niya sila Kochen at Saro. Pagkadating niya sa kulungan ay dito na nalaman nila Kochen at Saro ang kanyang mga plano kay Aoba. Nang ilabas niya ang bagay na ginamit niya kay Aoba ay napilitan na si Kochen na umatake pero nakailag lang ito. Sinubukan din ni Saro na umatake ngunit gayon din ang nangyari at nakontrol na din siya ni Rong. Katapos ay susubukan na sana nitong kunin ang soul and consciousness ni Kochen ngunit may bigla siyang narinig na boses. Dahil dito ay hindi siya nagtagumpay sa kanyang pinaplano at muntikan pang maubos ang kanyang soul power dahilan para mapabitaw siya. Umalis na lang siya dito at inutusan si Saro na bugbugin si Kochen. Nang mapagtanto ni Kochen na wala na sa katinoan si Saro ay napilitan na lang siya na patulugin ito. Habang iniisip niya ang kanyang kahinaan ay may bigla siyang narinig na boses. Napunta siya sa isang lugar na ayon sa boses na naririnig niya ay nasa cage umano siya ng kanyang kapangyarihan. Muli nitong ipinaalala sa kanya pero hindi niya ito matanggap dahil mas pinipili niya ang maging demon hunter. Nang makabalik siya ay nakita niya na lang ang Shenzhen Iron na lumaki muli. Para makalabas sa kulungan na ito ay sinamantala niya ang pagkakataon para gamitin si Saro. Kaya nang binuksan ng kawal ang gate ay mabilis niya itong inatake. Pagkalabas niya ay napunta siya sa tapat ng isang malaking kulungan. Narinig niya ang boses ng nakakulong dito na sinasabihan siya na kung mabubuksan niya umano ang gate ay matutulungan siya nito na makaalis dito. Ito pala ay si Emperor Chongyan na ikinulong ni Rong para maaga umano ang kanyang posisyon. Nang makilala nito ang Shenzhen Iron ay dito na nagpa siya si Kochen na tulungan ito. Matagumpay na natanggal ni Kochen ang kandado at gayon din ang mga posas ni Chongyan. Pagkalabas nila ay itinuro ni Chongyan kay Kochen ang daan papunta ng wedding hall. Ngunit ilang sandali lang ay nakita kaagad si Kochen ng mga kawal at gayon din si Chongyan. Bigla namang may nagpausok dito na kagagawan pala nila Shen at Yeng kaya napatulog nila kaagad ang mga kawal. Nang maipakilala ni Kochen si Chongyan kina Shen ay dito na din nila nalaman ang mga ginawa ni Rong. Nalaman din nila ang kasalukuyang kalagayan ni Saro at naisip nila na posibleng ito din ang ginawa ni Rong kay Aoba kaya napapayag nito si Aoba na magpakasal. Dito na sinabi ni Chongyan na ang bagay pala na ginagamit ni Rong pang mind control ay ang isa sa soul fragment. Sinubukan naman ni Shen na ipakita kay Chongyan ang double sword at nang makilala ito ni Chongyan ay nakumpirma na ni Shen na ito nga ang emperor na hinahanap nila. Balak nila ngayon na mailigtas muna sila Aoba at Saro at para hindi din mapaghinalaan sila Kochen ay nag-disguise na din sila. Pagkadating nila sa wedding hall ay nakita din nila kaagad si Saro. Para mapahinto ang kasal ay sinabihan ni Chongyan si Shen na tutulan ang kasal at hamunin si Rong sa duelo dahil bilang tradisyon ng syudad ay hindi ito makakatanggi. Dagdag pa nito nahahanap din siya ng pagkakataon para mailantad ang kanyang sarili at mailigtas sila Aoba at Saro. Ilang sandali lang ay lumabas na sila Aoba at Rong at sinimula na ang seremonya. Nang si Aoba na ang tinatanong ay dito na nagsalita si Shen ng kanyang pagtutol sa kasal. At katulad ng sabi ni Chongyan ay kaagad na ginanap din ang kanilang duelo. Pagkadating nila sa paggaganapan ng duelo ay dito na sinabihan ni Chongyan si Kochen na lalapitan na nila sila Aoba.
Pagkaumpisa ng duelo ay kumilos na si Yang para puntahan si Saro. Sinubukan niya itong gisingin ngunit kahit anong gawin niya ay hindi ito umuobra. Hanggang sa mapansin na sila ni Rong at dito na nito pinagalaw si Saro para gantihan si Yang. Dahil nadidistract si Rong sa nangyayari sa taas ay nagawa ni Shen na masugatan siya. Hindi siya makapaniwala sa lakas na ipinapakita ni Shen kahit isa lang itong mortal. Dito na siya nagpasya na gamitin ang Ice Soul Dragon Spear. Gamit ito ay nagagawa din niyang masugatan na si Shen na kaagad ding nagyayelo. Nakarating naman na sila Kochen sa kinaroroonan nila Aoba. Muling bumangon si Shen at nagpatuloy ang palitan ng kanilang mga atake. Hanggang sa mapuruhan na naman si Shen at mapabagsak muli. Pero muli lang din itong bumangon at mabilis na inatake si Rong. Sa pagkakataon na ito ay puro malalakas na atake na ang kanilang pinapakawalan sa isa't isa. Hanggang sa pareho silang nagbitaw ng napakalakas nilang atake. Katapos nito ay dito na nagsalita si Kochen para ipaalam sa lahat ang totoo tungkol kay Emperor Chongyan at papano umano inagaw ni Rong ang posisyon nito. Hindi makapaniwala si Rong na nakalabas ng kulungan ang kanyang ama. Nang magpakita na si Chongyan ay iniutos kaagad nito sa mga kawal na dakpin si Rong. Pero ayon kay Rong na hindi umano ito totoo dahil nakokontrol lang ng demon ang kanyang ama. Nang susubukan na ng mga kawal na dakpin siya ay nagpasya na lang siya na gamitin ang napakalakas na kapangyarihan ng kanyang sandata dahilan para magyelo ang buong paligid at madamay ang lahat na nandito. Pero hindi niya akalain na nagawa itong masangga ni Shen. Pagkabangon ni Shen ay bigla itong umatake na ginantihan din kaagad ni Rong. Pilit na ipinapaliwanag ni Rong na nalinlang lang umano si Kochen ng demon na kumokontrol sa kanyang ama ngunit hindi dito naniniwala si Shen. Pagkabangon ni Chongyan ay dito na lumabas sa katawan nito ang demon na ang Fox Demon pala na pumaslang sa ama ni Shen. Gusto pala nito na kunin sa pangangalaga ng Fengkun City ang Soul Fragment kaya ikinulong ito ni Chongyan sa sarili nitong katawan. Hanggang sa napagpasyahan ni Chongyan na magpakulong bago pa man siya tuluyang makontrol ng demon na ito. Kaya ipinagkatiwala muna niya ang pamumuno kay Rong at pinaniwala nila ang mga residente na nasa labas lang siya ng syudad. Dahil sa sobrang galit na ipinapakita ni Shen sa demon na ito ay nalaman ni Rong na pinaslang nito ang ama ni Shen. Kaagad na umatake si Shen ngunit bago pa man siya makalapit sa Fox Demon ay ginawa nitong panangga si Kochen dahilan para mapilitan si Kochen na gamitin ang Shenzhen Iron. Katapos ay bigla ding umatake si Rong na mabilis lang naiwasan ng Fox Demon. Dito na pinalabas ng Fox Demon ang matanda na nakilala nila Kochen na siya palang Azura Demon at kaagad na inatake sila Shen at Rong. Pinagtulungan nitong kalabanin nila Shen at Rong hanggang sa magpasya na si Rong na ilagay sa kanyang sandata ang Soul Fragment. Sa pamamagitan nito ay nagawa niyang mapigilan ang Azura Demon kaya nagkaroon ng pagkakataon si Shen na mapuruhan ito. Bigla namang inatake ng Azura Demon si Aoba na mabilis sinangga ni Rong. Katapos ay sinugod nito si Aoba kaya dali-daling umaksyon si Rong para pigilan ito. Nagawa ni Rong na mapuruhan ito ng kanyang sandata ngunit napuruhan din siya nito. Sinamantala naman kaagad ni Shen ang pagkakataon para atakihin ito. Dahil alam ni Rong na hindi na din siya magtatagal ay ibinigay niya na kay Aoba ang Soul Fragment. Kaagad na nag-react dito ang Shenzhen Iron at ilang sandali lang ay binawian na ng buhay si Rong. Habang tulala pa si Aoba ay kinuha ng Fox Demon ang Soul Fragment at pinasangga kay Kochen ang atake ni Shen. Bigla namang inatake ni Aoba ang Fox Demon ngunit nasangga ito ni Kochen gamit ang King Kong Barrier. Dahil napuno na si Shen sa patuloy na paggamit ng Fox Demon kay Kochen ay dito na siya nagpasya na gamitin muli ang Blood Sacrifice. Kaagad na kinontrol ng Fox Demon ang Azura Demon para unahan si Shen. Pilit namang sinusubukan ni Shen na hindi siya makontrol muli ng Double Sword. Kaya nang malaman ito ng Fox Demon ay muli nitong ipinaalala kay Shen ang mga oras nung pinaslang niya si Godo. Akala niya ay magtatagumpay na siya sa kanyang binabalak ngunit hindi niya akalain na muling magpapakita kay Shen si Chi Tian para bigyan si Shen ng payo at ituro paano gamitin ang pinakamatindi nitong teknik. Kaya pagka-atake ng Azura Demon ay matagumpay itong natalo ni Shen gamit ang teknik na ito. Katapos ay kaagad niyang nilapitan ng Fox Demon ngunit mabilis naman itong pinaatake si Kochen. Patuloy nitong kinontrol si Kochen para paatakihin kay Shen hanggang sa mapuruhan si Shen. Pagka-atake muli ni Kochen ay nagawa pa itong mapigilan ni Shen. Dito na ginamit ng Fox Demon ang 5-finger prison kaya nagulat na lang si Shen paano nito natutunan ang teknik ng mga Demon Hunters. Bago pa ito tuluyang magsara ay mabilis na inihagis ni Shen si Kochen. Sa sobrang lungkot na nadarama ni Kochen ay muli niyang nakausap ang nakatago niyang kapangyarihan. Balak na sana ng Fox Demon na isama si Kochen sa Kuwili Castle ngunit nagulat na lang siya nang maputol ang kanyang mga special wires.
Dito na inilabas ni Kochen ang napakatindi niyang kapangyarihan na labis ikinatakot ng Fox Demon. Habang tulala pa ito sa kanyang nakikita kay Kochen ay hindi niya namalayan na inatake na pala siya gamit ang Shenzhen Iron. Wala na itong nagawa pa kaya dito na ito naglaho at ilang sandali lang ay nawala na din ng malay si Kochen. Pagkabangon ni Chongyan ay nakita niya na lang si Rong na nakahandusay na. Makalipas ang ilang araw habang kasagsagan ng malakas na ulan ay inihatid na nila si Rong sa huling hantungan. Nakita ni Kochen si Shen na nasa di kalayuan na labis pa din ang galit na nadarama habang hawak-hawak ang cat bell. Pagsikat ng araw ay nagpasya na silang magpatuloy sa paghahanap ng iba pang mga soul fragments. Pinayuhan sila ni Chongyan na pumunta sa Zumi Mountain dahil siguradong marami umanong impormasyon ang makukuha nila dito tungkol sa mga soul fragments. Pero sa pagkakaalam ni Saro ay walang direktang daan papunta dito kaya dito na ginamit ni Chongyan ang kanyang kapangyarihan para magbukas ng portal. Katapos ay sinabihan nito si Aoba na palagi umanong bukas ang pinto ng Fengkun City sa kanya kaya nangako din si Aoba na babalik siya dito. Dito na nagtatapos ang huling episode ng The Guardian Legend. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutan mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kaagad kung may bago akong video. Maraming salamat sa panunood at shoutout na din kina